my beloved Boss Mike Cervera. Dapat kasi medyo no? May foreplay pa. Kaso wala na. Oh, ito na. Oh, ito na. Pasok. Bakit? Sino? At ano? Bakit? Sino? At ano? Ano ang dahilan kung bakit mayroong pangatlong impeachment complaint etong si Sara Duterte nyo? This is the third impeachment complaint on record. The impeachment complaint is filed by a group of complainants. We have priests from the Diocese of Novaliches. We have priests from the Order of Carmelites. We have priests from the Congregation of the Mission. We also have lawyers from the Union of People's Lawyers of Mindanao. We also have Ma'am Pinky. Wala, nilaglag ka na, Sara, oh. Nung abogado, taga Mindanao daw. Okay, your name is? Ma'am Pinky Tan. Pinky Tam. This is the third complaint. The grounds for the impeachment invoked by the complainants are the following. Number one. Number one, Ito na, mga kababayan, binanggit na. Yung mga pare, mga kababayan, nako po, mga kababayan, paano na kaya ito? Maraming ilang binanggit na pare, mga kababayan. Ilang Ines Vlog, late ka na. Ilang pare ang binanggit dito na sumama para sampahan ng impeachment complaint etong si Sara Duterte. Ibang klase, eto na. Kasama pa yung abogado na taga Mindanao. Akala ko ba love nyo si Sara? Sabi ng mga DDS na tanga, wala, amin ng Mindanao, amin. Amin, inyo na. Di kaya nag-aamin lang sila sa mga paring nagsampa. Amin daw amen. Sasampahan namin si Sara, amen. Sasampahan ko si Sara, amen. Amin lang sila ng amen. Putik na yan. Sige, tuloy. Ano yung mga dahilan? Pasok. Culpable violation of the Constitution. We also have the ground bribery. Nako, bribery, panunuhol. Bigat na kaso yan, Bribery, mga kababayan. Mukhang nandoon din niya sa mga nauna, Bribery. Next. We also have the ground graft and corruption plan. Nako, mandurugas. Magnanakaw, mandurugas, mandarambong. Oo, grabe. Grabe, no? Malupit. Confidential fund. Saan na napunta? Diba? Next, sino? Putik na yan. Next, ano pa? Malversation and technical malversation. Naku, malversation and technical malversation! Putik na yan, mga kababayan. Ang bibigat niyan. Ultimately, the ultimate ground is betrayal of public trust. Naku, wala na. Oo. Traitor ka, Sara. Tinraidor mo, mga Pilipino. Kawawa naman yung mga bumoto sa'yo. Mga kababayan, kawawa naman yung mga DDS, tinatraidor na kayo. Mga pari na yung nagsabi sa inyo. Yung mga DDS, may pari ba sa inyo? Malamang, wala. Bakit? Ayaw ng mga pari sa demonyo. Pero kami, eto mukhang ang kakampi namin, puro mga pari na. Kaya yung mga pare, tandaan nyo, makadiyos yan. Yung sinusuportan at pinagtatanggol nila, demonyo. Kaya labanan ito ng mga anghel at demonyo. Di ba mga kababayan? Labanan ng anghel at demonyo. So tayo yung mga anghel, syempre dahil panig tayo rito. Syempre sila, panig sila sa demonyo. Kaya sila mga demonyo. Ang pangit, Puta, kailan kaya mananalo ang demonyo sa mga anghel na katulad natin? Minsan nasasabihan ako mukhang anghel lang. Pero minsan iniisip ko kung anghel talaga ako. Sige, tuloy. Pasok.
Sinong nag-endorse na congressman? It would be Congressman Bordado and Colyada. Oh, yun. Yung isa. Kulyada. Oh. May you know the full name of the congressman? So we have the endorsement of Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Oh, si Gabriel Bordado, mga kababayan ang nag-endorso. Tuloy. Sur and Representative Lex Anthony Chris Colyada. Oh, si Chris Colyada na isa pa, dalawa mga kababayan. Dalawa, oh. Alam nyo ibig sabihin ng dalawa? Oh, kita nyo yung kamay ko. Dalawa. Ibig sabihin, Bongbong Marcos yan. Lahat palig kay Bongbong Marcos, ah. Oh, isa, dalawa. Oh, Bongbong Marcos talaga. Eto na mga kababayan. Pasok. A party list representative. Hmm. Okay, so as to that, I think we leave that to the complainants and the congressman. But the fact is we have these two endorsements. So the impeachment. So dalawa na yung mga kababayan nag-endorso, yung nauna isa lang. Ngayon mga kababayan, yung pangatlo, dalawa pa. So paano na, Shara? Shara, kung ako sa'yo, mag-resign ka na. Kaysa naman na ma-impeach ka. Tandaan mo, kahit barangay tanod, di ka pwede, ha? Oo. Walang mangyayari. Mag-aantay pa kayo ng inyong termino na mauupo kayo, malabo na yon. Isa lang naman ang inaasahan ng mga yan, mga kababayan. Ang inaasahan ng mga yan ay maagaw lang nila yung kapangyarihan kay Pangulong Bongbong. Malabo na mangyari yon. Nagkamali ng in-underestimate mismo ng tatay mo. Nasabi ng tatay mo, weak leader si Pangulo. In-underestimate. Akala nyo lang yun. Hindi lahat ng mga mababait na katulad ko at katulad ng mga nanonood dito. Tahimik lang yan kung magtrabaho. Tandaan nyo, ang mga tahimik mas delikado. Yung mga tahimik na tao, hindi nyo alam kung ano tinatrabaho. Kayong mga maiingay, hala kayo dyan, sige, bura-bura, dito, dyan, ako. Basang-basa lakad nyo, wala. Mahina. Kayo ang totoong weak leader, kayo ang totoong weak. Hindi si Pangulong Bongbong. Bakit kanyo? Si Pangulong Bongbong, kita nyo, yayangga-yangga lang yan. Gaganyan-ganyan lang Di ba? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, yayangga-yangga lang. Ngingiti-ngiti lang ng ganun. Puta! Pero malupit! Di ba? Napakalupit magtrabaho ni Pangulo. Ayoko naman sabihin na tinatrabaho kayo. Dahil hindi naman gawain ni Pangulong Bongbong yun. Ang trabaho ni Pangulong Bongbong ay sumunod sa rule of law. Ngayon, kung yung mga nangyayari sa inyo ay parang kinakadyot kayo at binabayo kayo sunod-sunod ang sunod-sunod ang sa inyo kadyot ng demanda. Kinakadyot sila ng kinakadyot ng demanda tuloy. Impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. Narinig mo yun, Shara. Pinagkatiwala daw sa iyo ng mamayang Pilipino ang pera, ang pondo sa confidential fund. Pero napatunayan sa pag-iimbestiga sa Kongreso na ninakaw mo. Kaya ngayon, eto na, yung pagsasampa ng impeachment sa iyo kasi wala lang tiwala ang mga Pilipino. Meron na lang natitira, yung mga bobo. Sama mo pa yung mga mangmang na mga taong grasyang dinadala mo sa rally mo. Diba? Thank you naman, Mary. Nakong aga naman ng pamasko. Maring Chel Kusigo. Thank you. Diba mga kababayan? Yari si Sara dito. Tuloy. Ano pa? This is based on the results of the committee hearings done by Congress.
O, kita nyo, ang naging basihan at pinagkunan ng kanilang mga ebidensya ay doon sa sinagawang hearing, investigasyon ng Kongreso, mga kababayan. Oo. So, napakahalaga. Dito nyo makikita na napakahalaga ng ginawang iimbestiga ng Quad Committee ng Kongreso sa pangunguna ni Speaker. Oo. Ayan banggitin na natin si Speaker. Para sabihin nila, tambaluslos. Putik na kayo. Yun, yung tambaluslos, nagnanakaw ng pera. Diba? Hindi lang tambaluslos, tambalustay pa. Ngayon, malulunod na kayo sa sandamakmak na kaso. Tuloy. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. Hindi lang proper, palusot lang nila yon. Pag hindi proper, merong something doon. Diba? Bahala na kayo mag-isip kung anong something. Something million. Something million yun. Tuloy. The use of fictitious individuals. Nga, naku. Kahina-hinala na mga tao tulad ni Mary Grace Piatos at saka ni Tempura, ni Uwishi, Bilyamin at kung sino-sino pa. Di po ba? Tuloy. We have instances of the same individuals receiving money from the public, but these individuals use different signatures. So the complainants believe that... Kita nyo, yung kung ano nga yung resulta, yung mga magkakaibang mga pirma, magkakaibang pangalan, pero isa pirma, magkakaibang pirma, pero isang pangalan. Binaboy talaga ni Sara, no? Binaboy, Binaboy talaga ni Sara yung ating kaban ng bayan. Grabe, malupit talaga Kakaiba that these disbursements were in fact illegal. And we believe, the complainants believe, these acts of the Vice President constitute grounds for her impeachment. Correct! Yan, lahat yan, yung mga pinaggagawa ni Sara sa kanyang mga opisina ay grounds talaga sa impeachment. Sabi nga ng iba, dahil marami pang mga sipsip na gusto pang manalo sa eleksyon na mga senador, kaya ang gagawin, mga kababayan, ipagpapaliban. So hayaan na muna natin na maluklok yung mga, dapat iboto ninyo kung gusto nyo ng impeachment labang kay Sara, iboto nyo lahat yung ticket ni Pangulo. Ganun lang yon. Di po ba? Kapag hindi nyo binoto yan, baka mamaya matalo pa tayo sa bilangan. Ang magiging hurado, tandaan nyo, sa impeachment ni Sara Duterte ay yung mga senador. Yung isasampa sa Kongreso, isang pokpok na lang yon. Hindi na palo, pokpok na lang yon. Di ba? Mga dinoktor, sabi ni Maria Rito, biruin mo. Hindi, doktor pala, kala ko abogado. Di ba? Akala natin si Sara, abogado. Yung pala, doktora. Doktora ng mga, ng mga kung ano-ano. Utik na yan, ang galing Magaling mandoktor ng resibo. Vice President of the Republic of the Philippines. Sir, ilan yung complainant? Okay, we have 12. We have 12 complainants, and we have the Union of People's Lawyers of Mindanao, which is an aggregation of lawyers and legal workers based in Mindanao, composed of around 100 members. That's what I was told. Yes. Nako, paano yan? Napakarami. Anong binaboy? Binaboy na. Hindi ba pambababoy yun? Kayo talaga Anong gusto nyong itawag doon? Anong gusto nyong itawag sa ginawa ni Sara sa kanyang pondo sa confidential fund niya? Anong tawag gusto nyo? Hindi ba pambababoy yun? O ayaw nyo ng pambababoy? O di, pangbibiik. Pangwawalang ya. O ganon, Winalang yan ni Sara Duterte, mga kababayan, ng pera. Pera nating mga Pilipino yan. Binalahura. Yan, binalahura. Gusto nyo. Ayaw nyo ng pambababoy. Alam nyo, mga DDS talaga nasasaktan no?
Our beloved Boss Mike, Boss Mike.